ang naalala ko lang po nangyari, sinabi lang po nung RM namin na meron nga daw po inquiry for the said event. Nung una tinatanong ko kung anong klaseng event, di po nila sinasabi sa akin. Tapos hanggang sa biglang sinabi na may concert nga daw po si Sir David Foster here. Tapos medyo naglag na po. David Foster, parang kilala ko siya by heart. I know him by heart. Kilala ko. By his songs, Yes, no? by his songs. And naalala ko po kasi nag-comment siya before sa isang random TikTok video ko. Okay. Nag-comment siya ng emoji na parang shock siya. Okay. Na kumakanta ako something na ganong content po. Okay. Parang yun po yung, siguro doon niya po ako nakita. Right. And parang sinabi po nga, yung ni Araneta po mismo, yung lumapit sa amin na gusto nga daw po kunin for an open act ni Sir David. Yun na nga. Pero nung nagpatala sila ng inquiry, sinabi ba nila kaagad kung ano yung gusto nilang kantahin mo? Wala po. Wala. Wala Sabi, any song naman daw po pwede ko pong i-perform. So, Okay. nung tinanong po namin, paano po yung setup ng performance po? Sabi po nila, open act lang po. Okay. So, nag-prepare po ako ng 3 songs for the open act. Yung po yung All I Ask, then yung debut single po in a room, and then yung Defying Gravity. Okay. 3 songs po. Tapos, yung All By Myself kasama doon. Wala po. Oh. Wala po siya sa plano. Actually, ito po yung funny na story niya. Okay. During rehearsal po, pinakit ako sa stage to practice my 3 songs. Pero nagulat po ako, nag-rehearse po si Sir David. So akala ko po, nag-rehearse siya, so mamaya pa po ako, standby ako. Pero nagulat po ako, tinanong niya kung suot ko na po yung in-ears ko. Actually, may video po kayo. Siguro po post ko po siya anytime soon. Okay. So sabi niya, do you have your ears on? Sabi ko, yes. So, do you wanna try this song? Tapos ako sabi ko, what song? Sabi niya, All By Myself. Tapos sabi ko, am I going to perform this song tonight? Okay. Then sabi niya, yes, we can try. Tapos parang ako nagulat nila ako, napatingin po ko sa mga tao kasama namin. Tapos parang, kasi lahat po kami walang idea. Okay, na ganun pala. okay. Pero sinabi po sa amin nung show director, na ganun daw po talaga si Sir David. Minsan binabago niya po yung lineup ng concert niya. Binabago niya yung yung pagkakasunod-sunod, Right. binabago niya yung songs. Kung Right. ano po magustuhan niya, kung feeling niya, paano mapapaganda yung flow ng concert. Correct, So, correct. nagulat po kami na bigla niyang in-offer yun. Kasi pinractice po namin siya, pinlay niya, pinakanta niya lang sa akin. Pero ako, nung buong time po na yun, gulong-gulo po ako. Sabi ko, bakit ko kinakanta to? Hindi ko naman to pinractice po to. Pero nag-go with the flow lang po ako kasi syempre, nakakahiya naman po mag-no. Syempre, Right. David Foster po yun. Pero familiar ka doon sa song? Yes po. Kinanta ko na po siya before sa concert namin, Back in the Zone. Okay. And then, nung after po namin mag-practice noon, ginaid niya po ako dun sa mismong arrangements and everything, yung tono. Tapos po, after po nun, sabi niya, do you want to perform this song tonight? Hindi. So, dami po naglalarong tanong sa isip ko. Sinabi ko na lang sa kanya, if it's okay with you, sir. Oh, Tapos ang sabi niya, okay, you sound great, you'll perform tonight. Okay. Lang siya. So, sabi ko, okay na yun, nandun na, tuloy na doon. Kasi nakapag-yes na ako. Oo nga. Hindi ko na mababawi. So, ayun po, nagdasal lang po talaga ako na sana maganda yung performance ko. Pero nakanta mo ba yung 3 mong kanta? Yes po, nakapag-open act po ako. Okay, tapos pinabalik ka na lang. Opo, yun. So, after po ng 3 songs ko, mas kinabahan po ako kasi random na po yun. Dami na pong tumatakbo sa isip ko that night. Right. Sabi ko, hindi ko na po alam. So, dasal na lang po ako ng dasal. Lapit po ako ng lapit kay Coach Brenna. Napapatulong ako. And then yung buong team talagang tinahype po nila ako. Pinaparamdam nila na 100% support po sila sa akin. Nakadagdag pressure pa na bago ka kumanta, pinlay yung interview ni Celine Dion Opo, talking about the song. Sobrang pressure po ako talaga. Actually, hanggang ngayon po, pagka nakikita ko yung videos sa social media, iniisip ko, paano ko nagawa to? May ganong factor po eh. Tapos, yung sinabi niya po kasi yung pinakakinabahan ako na, Stel, you only get one chance to try this song. Sinabi niya. Sinabi niya po yun before ko po i-performance. Oh, the show or Sa mismong backstage? show po, sa mismong show. Okay, After okay. po play yung video ni Miss Celine Dion, Okay. bigla niya sinabi, okay, my friend Stel, this is your only one chance to try this song. Yeah. Parang ganun. So And you parang nailed na-challenge po. it. Na-challenge. You nailed it, Sana Stel. po, nagustuhan po. Sana naging proud po yung mga kababayan natin na nanonood that. Oo. Wala po ko iniisip that time eh. Sabi ko lang iniisip ko, basta ma-deliver ko lang to ng tama. Right. Yung hindi po ako mapapahiya. Right. Hindi ka naman napahiya, Stel. Actually, nagtitrend ka buong umaga Ay, ngayon. maraming salamat Ano po. bang reaction mo nung nakita mo nang nagtitrend ka na? Nung una po kasi, after po ng performance, may mga nag-interview na rin po. Pero sobrang lumulutang po talaga yung utak ko. Sobrang lutang po. Wala po akong ibang maisip kundi, after ko po mag-perform, nilapitan ko po agad yung coach namin. Sabi ko, Coach, okay po ba yung ginawa ko? Ganun.
Kasi sobrang kabado po talaga ako, Sir MJ. Hindi ko po alam kung na-deliver ko ba siya ng tama. Kasi yung ginawa ko lang po noon, talagang hinawakan ko yung mic, kumanta lang po ako, hindi ko po pinapansin yung mga tao sa paligid. Talagang nakatingin lang ako kay Sir David, tapos kumakanta lang ako, pinapakinggan ko po yung piano, yung banda, yun lang po talaga. So, Grabe. wala po akong idea sa nangyayari sa paligid, but I'm very honored and feeling blessed po sa opportunity na binigay sa akin ni Lord, binigay sa akin ni Sir David. Totoo po pala yung sinasabi nila no, na parang always be prepared kasi hindi mo alam yung opportunity na dadating sa'yo. So,